Take me. Paus na. Eto na ang part 2 ng A Day in My Life as a Tambay. Siraniko Moments! Pagkatapos ko nga palang manira ng poso, ay naligo na nga ako kaagad dahil meron nga kaming pupuntahan. Deserve ko naman siguro yung pupuntahan namin dahil tinapos ko yung mga labahin. Kahit na ang dami kong pinagdaanan bago matapos. Sa lahat nga pala ng mga biyaheros and beshies ko na nagtataka. Bakit nga raw kapag nakikita nila yung truck namin ay hindi kami yung nakasampa at hindi nila nakikita ang pagmumukha namin? Syempre naman ay napakasisipag ng aming driver. Di na nga kami makasingit. Kaya naman enjoy na enjoy namin ang pagiging tambay. Dumaan nga pala kami dito sa RCS, Camia, San Miguel, Bulacan. Di nga pala kami mamimili rito ng grocery. Meron nga kami ditong pinupuntahan na laging nagpapasaya sa amin ni Bebo. Kaya naman naisipan namin na dumaan muna dito bago kami pumunta sa aming pupuntahan. Bumabawi nga pala sa akin si Bebo kasi nga iniwanan niya ako. Nilayasan niya ang mga labahin. Dahil nga wala kaming tubig. Tuwing pupunta nga kami dito ay talaga naman labas kami na masaya ang aming pakiramdam. Naabutan nga pala namin dito na merong raffle ata ito. Di ko sure pero parang raffle nga siya. Lagi nga palang may pagganyan ng RCS. Tada! Yan nga pala ang nagpapasaya sa amin ni Bebo, Master Siomai. Grabe, sobrang sarap naman talaga ng siomai nila. At syempre yung gulaman talagang panalong-panalo, Master Siomai. Baka naman. Kahit pork and shrimp lang, mga 100 pieces. Charot! Pero pwede din. Alam niyo ba kasi yung nagustuhan talaga namin dito is kapag sinerve siya ay mainit-init pa talaga. Alam niyo yung naghahalo yung init at anghang. Ang sarap din kasi ng chili sauce nila, hindi ganun kaanghang. Alam ko nga ay nagbebenta din sila ng ganyan. 100 plus yata yun kung hindi ako nagkakamali. Kaya naman kapag ka talagang siomai ay Master Siomai kami ni Bebo. Kahit nga araw-araw yata kaming kumain na to ay hindi kami magsasawa. Kaya kapag mainit ang ulo ni Bebo ay alam ko na kung ano ang gagawin. Kaya kasi mainit ang ulo niya ay gutom lang siya. Parang ang sarap niyang subuan ng mainit na siomai habang nagdadaldal siya. Kami lang ba o kayo din? Ewan ko, ganun siguro talaga kapag mag-asawa na. Samantalang na nagliligawan pa lang kami ay parang never yata kami nag-away. Pero ngayon required ata ay 3 times a day. Shoutout nga po pala sa lahat ng guards dito sa RCS Camia, San Miguel, Bulacan. Sobrang babait nga pala nila at syempre certified biyaheros and beshes sila. Nung minsan nga ay pinapasok nila ako kahit bawal na talaga. Konti lang rin naman kasi yung bibilin ko. Thank you po. After nga namin kumain sa Master Siomai ay dito na kami dumiretso sa aming pupuntahan. Sa San Jose, Nails and Toes. Dito lang kasi talaga ako nagpapalinis ng kuko. At dahil nga hindi ako nakapagpa-reserve, ay waiting nga daw kami ng 40 minutes. Kaya naman naisipan ni Bebo na magpagupit muna sa tabi. Para naman daw pogi siya pagdating namin sa pupuntahan namin bukas. Baka nga raw kasi maraming chicks doon. Hindi siya magustuhan, kailangan daw ay poging-pogi. Mukhang nangangati yata yung kamay ko. Dumating nga siya, ay nun pala nga ako sisimulan. Pinipicturean nga muna nila ang before and after. Kating-kating na nga rin kasi yung paa ko. Kaya naisip ko na magpalinis na muna ng kuko. Yung paa lang naman yung pinapalinis ko. Madalang lang yung kamay. At eto na nga, habang nililinisan nga ako ng kuko, ay ipo-foots pa nga siya. O diba, daig na daig pa ako. Pamper yarn. Eto nga palang si Ate Julia. Sa kanya nga lang pala ako nagpapalinis palagi. Kasi gamay niya na yung kuko ko at alam niya na yung pagtubo. Sabi nga ni Ate Julia ay dapat daw 1 month lang. Kasi talagang sobrang sakit naman. Pagka inabot na siya ng 2 buwan, meron kasi akong mga ingrown. Tipong napapagalaw na talaga yung upuan, kakahila ng ingrown. Bukod nga kasi sa nahihirapan siya, ay mas nahihirapan din ako. Kaya 1 month pa nga lang ay nagpupunta na talaga ako dito sa Nails and Toes. Binababad nga muna ni Ate Julia yung kuko ko kasi nga gel yung nakalagay dyan. Di kasi siya basta-basta natatanggal kaya kailangan na ibabad muna. At meron nga talagang pantanggal dyan. Sulit naman na kasi kapag gel ang ipinalagay mo. Kasi talagang hindi siya masisira at tatagal din siya. Yun nga lang, kapag kakagaya ko na may ingrown ay hindi talaga pwedeng magtagal. Dahil yung tipong nagpalinis ka lang ng kuko, ay para ka nang nagtanim ng palay buong maghapon sa pagod. Dahil kakapigil ng paghinga. Kaya natuto na ako. Ayoko rin kasing masaktan. Nakakatuwa nga rin pala yung gel kasi dati sobrang dilaw talaga ng kuko ko. Nakakatulong kasi ang gel polish para maprotektahan ang ating kuko sa mga chemicals. Kaya hindi naninilaw yung mga kuko. Marami nga rin pala silang available na colors dito sa gel polish nila. Kaya nga litong-lito na nga ako sa buhay ko kung anong kulay nga ang ipapalagay ko at babagay sa aking tsinelas. Ang gusto ko kasing kulay ay yung nakakaputi ng paa dahil medyo makutim nga ako. Habang namimili
nagpahinga ako ng kulay, ay eto namang si Bebo nagpapaputs pa na. Buti nga ay medyo tumagal-tagal siya. Noon kasi kapag ka pinuputs pa siya, ay Diyos ko, 2 kaskas pa lang ayaw na niya. Dahil nga, kaliting-kaliti siya. Di ko nga rin alam bakit binabalot na ng cling wrap ang kanyang paa. At talaga namang hindi siya papayag at kabog na kabog nga ako. Nagpa-head massage pa nga siya talaga, mukhang stress na stress. Mas okay nga sa akin yun at pabor sa akin na maraming ginagawa sa kanya kasi sobrang tagal din naman ng gel. Dahil kailangan pa nga pala siyang patuyuin ng bonggang-bongga. Habang nilalagyan nga ako ng polish ni Ate Julia, ay eto namang si Bebo nagpapa-foot reflex na. Oh, sino ka dyan? Sino ba sa atin yung babae? Ako ba o ikaw? Pagka naman kasi talaga nainip to, ay talagang iiwan ako nito. 10 litrong toyo ang nasa katawan nito eh. Wala pa naman akong dalang pagkain kaya hindi ko to mapapakalma kapag tinoyo. At eto na nga ang after ng sakin. O, diba parang walang pinagbago. Yan pala ng choice kong color. Thank you po, Nails and Toes. Isa po kami sa mga satisfied customers always. Dumaan nga muna kami dito sa Buwan Vape Shop. Bumili na nga rin pala ako ng dispo dahil babaunin namin bukas, mahirap na maubusan. Bumili na nga rin pala kami ng wipes dito sa Pure Gold. Ang mga iba pa namin kailangan, dadali namin bukas sa aming pupuntahan. Yan nga pala ang mga bagay na hindi pwedeng mawala sa aking buhay. Simula nga na natuto akong gumamit nito ay ayoko nang nawawala nito. Dahil malaking tulong nga rin pala ang wipe. Anytime! Ito nga pala ang pangarap ko. O diba ang sarap ng buhay nila? Kuya, pahinging 1 million. At syempre, pumunta nga pala kami ng Ilog Bacod. Syempre, dito sa aming favorite na kainan ng ihawan. Dito nga lang pala yan sa Ilog Bacod, kila Ate Beng, sa Jenna Store. Sobrang sasarap naman kasi talaga ng mga ihaw-ihaw nila, sobrang linis. At syempre, take note, hindi siya kulay orange. Wala ka talagang malalasahan na mapait. Lalo na yung isaw nila, sobrang sarap. Nga pala silang hot dogs, barbecue, paa, isaw, tenga, bulaklak. Nandun sila mga prito-prito at meron din silang liempo. Ito nga si Bebo ay nakashot na ng isa. Di nga lang kami aalis bukas ay nako mukhang mapapalaban si Bebo dito kay Kuya. Biyahero nga din pala tong si Kuya. Family business nila ay tracking na nga rin. Bukod nga pala sa ihaw-ihaw ay meron nga rin palang sari-sari store sila Ate Beng. Nga rin sa nagustuhan namin dito ni Bebo ay malawak ang dahan nila. Meron nga rin silang tables and chairs para pwede kayo mag-dine in. At take note, meron pang pasini talaga si Ate Jenna. Kaya habang nag-iintay ka ng niluluto mo, ay pwede ka munang mag-Netflix and chill. Napaka-hardworking nga pala nitong si Ate Jenna dahil araw-araw ata sila nagtitinda habang nag-aalaga pa siya ng kanyang baby. Tada! Eto na nga pala ang aming orders. Wala naman talaga akong masabi dito sa mga ihaw-ihaw na paninda ni Ate Beng dahil sobrang sasarap niya. Lalo na yung paa, sobrang lambot. Nung patapos na nga pala kaming kumain, ay nandito nga pala si paring Dribble ng Santa Ines. Kilala niyo ba siya? Di ko nga matandaan kung ano talaga yung tunay niyang pangalan pero napakahilig niya talaga mag-dribble. Nakakatuwa nga rin siya. Marami nga rin pala siyang friends dito sa aming lugar sa Santa Ines dahil napaka-friendly din yan. At napaka-talented pa nga niya dahil marunong siyang kumanta. Paus na. Napaos na nga daw siya, kaya naman eto, umuwi na nga kami at naggayak na nga kami ng mga damit na dadali namin bukas. Eto nga pala yung mga nilaban ko kanina. Ayan, ready to go na. May baon pa nga akong cling wrap. Marami-rami nga rin pala kaming dala ni Bebo dahil syempre, mainam na ang ready. Yun lang, Biyeheros and Beshi. See you sa next vlog.